Glory to God, no? God is good? All the time. And all the time. God's good. You know, ito po yung pinagpuyatan ko ano kaya nakakatulog, no? Yung salitang ay. Sa salitang Greek o Latin word po is, ano siya? Ew. Uy, di ba po ba dyan? Parang yun sa Ew. Pero pag i-translate ko po siya sa English, yung Latin word ng ay is, next slide dyan. Ang ibig sabihin daw po niyan ay ego. Salitang ay. At ano mga trivia lang, konting kalaman. Kasi sinus ko, may Wikipedia meaning, sabi niya, self-identity, self-confidence, self-valuable, self-respect, self-image. Ibig sabihin po yung not related na sabi ng ay. Yun po yung ibig sabihin ng, yung meaning ng ay. Sa ano naman po, yung biblical meaning, sabi niya, who am I? And what do I want? Sa biblical meaning po ng ay, no? Yun po yung tatalakayin natin ngayon. Medyo ano pa yun, parang gano'n. Kaya, yun po yung pumalat ng aking i-exalt, no? I. And the meaning is ego. Next slide, Jai. Ang nagbuhat po sa Galatians, chapter 6, verse 4. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. And not in another. Sabi niya, sa Tagalog, ngunit siya sa atin natin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkakayo na magkakaroon siya ng kanyang kapuyan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Samahan niyo po sa nagsimpan natin ng bagong tatawag ng Kasunan. Lord, salamat po Panginoon at ako po Panginoon ay gagamitin mo naman muli Panginoon sa mga oras na ito Panginoon. Salamat po Lord at nakatayo ko ngayon sa iyong harapan. Sa iyong biyaya, Panginoon, ay nabigyan ako ng panibagong bukas, Panginoon, Lord. Nabigyan ako ng panibagong araw, Panginoon. Lord, gamitin mo po, Panginoon, isla mo lang naman, Panginoon. At tanging salita mo lamang po, Panginoon, ang mayag sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ako po ay iyong patawarin sa mga kasama, Panginoon, upang may karapat-dapat, Panginoon, ako na magayag dito yung salita, Panginoon. Through Bible exhortation, Panginoon. Salamat po, Panginoon, this is to our faith. In the mighty name of Jesus, Amen. No? Sabi nga po no, sa aking pamagat no, ay ego. At ulitin ko no. Ngunit siya sa atin natin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkakayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapulihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Ay, nakako po ito na nangyari sa buhay ko ito. No? Tinanong ko yung sarili ko eh. Sabi ko, sino ba ako? Sabi niya. Tinanong ko sa sarili ko. Sabi ko, May, sino ba ako? Sa inyo, mga kapatid, tinanong niyo ba sa inyong sarili? Tinanong niyo ba sa inyong sarili kung sino kayo? Kasi naranasan ko ito ngayong mga the following week lang, no? Kasi nung nagkaroon ako ng mga struggle, pati yung misis ko, dalawang linggo talagang ang hirap kong ipaliwanag, no? Na sa kumpanya namin, parang gusto kong ilipat, malayo yung misis ko. Kung anong nangyayari pala sa buhay ko nung dalawang linggo, yun din yung nangyayari sa misis ko, yung parang, sabi niya, ano ba naman yung ganito, yung mag-i-resign na ba ako? Dumating din po sa time ko yung tinanong ko yung sarili ko, mag-i-resign na ba ako? Kasi sabi ko nung nalipat na kayo yung shop, hindi na ako yung umahawak. Sabi ko sa sarili ko, lagi ko may nakausap si Julie, sabi ko sa sarili ko, Julie, ayoko ng stress ngayon. Sabi ko, magtatrabaho na lang ako. Kung ano yung trabaho nandiyan, tatrabahoin ko na lang. Lagi ko may nakausap si Julie, sabi ko, kasi kami yung kasama minsan yan eh. Sabi ko, ayoko na mag-stress, ayoko na lang ano. Kung ano yung maging trabaho ko, yun na lang, ayoko na lang struggle. Kung ano yung dumating na trabaho, Julie, wala mo na tayo, relax tayo ngayon. Tanggap lang tayo sa customer, relax lang tayo, huwag tayo magalit. Ano na lang natin, isipin lang yung sarili natin na, ano lang, trabaho, relax, huwag natin isipin yung mga trabaho. Trabaho lang tayo, relax lang. Dumating yung time na tinanong ko yung pagkasabi-sabi ko kay Julie yun, that time, mga alauna yun, sige, trabaho kami. Ano lang kami, Chill lang. parang mahina. Meron. Kung malakas na rin yung voice ko. Chill lang. After nung pagkasabi ko kay Julie nung gano'n, nung time na yun, pagkasabi ko kay Julie,
Dumating na yung boss ko, dumating na yung amo ko. Pagdating ng amo ko, Victor, come. Pagdating ng amo ko, sabi ng amo ko, ililipat kita. Sabi niya, I will transfer you as an inspector. Pag na-inspector ako, mangyayari nun, magpapalipat-lipat na naman siya, magpapalipat-lipat na naman ako. Tapos, pag hindi ka naging inspector, ililipat ka sa malayo. Samuel, part o Jisan. Pag hindi naman Samuel, part o Neum, sa Neum, sa Tabuk. Alam mo ba yung, ayun ako, alam niyo ba yung naramdaman ko nung time na yun? Naramdaman ko yung time na yun na doon na lumabas yung lahat ng klase ng ego. Yung lahat ng klase ng parang sa sarili ko, yung self-confidence, self-valuable. Parang yung sa puso ko, yung sa isip ko, sabi ko, hindi niyo ko pwedeng tanggalin. Pag tinanggal niyo, uuwi na ako. Diba yun yung, pero sa isip ko lang, yung sa puso ko, hindi ko sinabi sa amo ko. Hindi niyo ko pwedeng tanggalin. Sabi niyo, kasi hindi niyo ko pwedeng ilipat. Kasi pag nagpalipat-lipat ako, mawawala naman ako sa Oracle, tatransfer naman doon, tatransfer. Hindi niyo ako pwedeng ilipat. Pag nilipat niyo ako, mag-resign na lang ako. Doon na lumabas yung lahat ng klase ng meaning ng I. Yung meaning na yung self-confidence, self-valuable, yung self-image. Doon na lumabas lahat ng klase ng image ng I. Kung meron ako. Kaya tinanong ko yung sarili ko, sino ba ako? Sino ba ako sa kumpanya? Who am I? Sabi ko sa sarili ko. Sabi ko, trabador lang ako eh. Pero talaga yung nangyayari sa isip ko noon, yung nangyayari sa akin noon, sabi ko, hindi niyo ako pwedeng tanggalin, hindi niyo ako pwedeng ilipat kasi mawawalan kayo. Magaling ako. Nandun na yung ego ko na nagmamataas na ako. Dumating na yung time na hindi niyo ako pwedeng tanggalin, lilipat niyo ako, mawawalan kayo, magaling ako, kabawasan ako sa inyo. And this is not, hindi yun yung meaning ng ego, hindi yung meaning ng I, na dapat bilang isang Kristiyano, hindi yun. Kaya sinabi ko sa akin noon, sabi ko, pagkakausap ng amo ko sa akin, bilang isang Kristiyano, may natutunan ako, hindi na yun yung lumabas sa puso ko, yung mga ego na dapat lumabas sa akin na, sabi ko yung time na, yung arrogant, yung pagiging arrogant na magaling ako, hindi na yung lumabas sa akin. Dahil bilang isang Kristiyano, sabi ko, boss, can you give me a time at least one day na mapag-isipan ko kung ano yung magiging desisyon ko sa buhay. Kasi ready na ako na, pag inilipat niyo ako, pag nag-desisyon ako ng isang bagay, ilipat niyo ako, baka yun yung makapit na akin. Pili kong bigyan niyo ako ng isang araw para pag-isipan ko. Kasi bilang isang Kristiyano, hindi yung pag-aarugan yung lumabas sa buhay ko, hindi yung pagiging mapapagmataas. Ano ba sa buhay ko, ano ba sa bibig ko is bilang isang patient, yung mayroong isang patient, yung parang mahinahon. Sabi ng boss ko, sige, bukas, pagbalik mo dito, sabihin mo yung decision mo. Kasi pag hindi ka magiging inspector, wala kang choice, ililipat kita sa malayo. Doon na yung parang naisip ko sa sarili ko na, ba't ganun? Kung kailang sinabi ko na magiging, magiging simpleng magtatrabaho na lang ako, kung kailang sinabi ko na, susundin ko na lang kung ano yung gusto ng boss ko, saka pa yung parang napiling ko na nag-iisa na ako, parang lonely na ako, sabi ko sa akin, uwi na lang ako. May time na talaga na dumadating sa buhay natin yung ano, yung akala natin, pinagtutulungan tayo, akala natin, puro ako na lang puro si Victor na lang, yung akala natin, talagang walang-wala na, yung akala natin, pinagtutulungan tayo, yung akala natin, pinapalo tayo ng problema, pero yun po yung pala yung dahilan ng Panginoon, paano tayo makikilala sa buhay natin. Yun po yung dahilan ng Panginoon, paano natin makikilala yung sarili natin, no? Yun yung nagpapatatag sa atin, kasi sabi sa amin ng Panginoon nung time na yun, sabi nga dito, ngunit siya sa atin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkalayo yung magkakaroon siya ng kanyang kaparehan mo sa
kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Doon ko po naisip na magkaroon ng patient. Next slide, Jai. Nung naisip ko yun, sabi sa Romans, no? Sapagkat sinabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip ng kanyang sarili na totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinangunan ayon sa kasapatan ng panampalataya na bigay ng Panginoon. Doon po dumating yung time na sabi ko sa sarili ko noon, maging mahinahon ka lang. Kaya kinausap ko yung amo ko na, boss, hindi lumabas ang puso ko yung pagkamayabang, hindi lumabas yung pagiging self-confidence ko, hindi lumabas yung pagiging magaling ko. Sabi ko sa boss ko na, boss, bigyan mo ako ng isang araw. Pagdating nun ng isang araw, yun na nga. Alam niyo ba nangyari sa akin nun? Nawala yung yabang ko. Kasi mismong mga kapatid ko, mismong mga brother ko, kay Sandy, kay Juni, nagpa-counsel ako. Dumating yung time na sabi ko, Juni, kay Sandy, kay Bro Sandy, Juni, Sandy, bro, pati kay Chris, tama ba yung gagawin ko? Tama ba yung decision ko na umisip na lang ako? Tama ba yung decision ko na magpalipat na lang ako sa malayo, ayaw ko silang makita? Tama ba yung decision ko na masenta na ako sa malayo? Ang iniisip ko, malayo ako sa church. Sabi ko, may mga dapat akong gampanan, may pinapababa sa akin sa kuya kong. Doon po yung patient ko, yung pagpakumbaba ko doon bilang isa, ay, magaling ako eh. Sabi ko, hindi. Doon lumabas yung humbleness ko. Nagpa-counsel ako. Totoong buhay, nagpa-counsel ako kay Juni, kay Chris, kay Cruzaldi. Sabi ko, kayo, kung kayo yung nasa sitwasyon ko, sabi ko, ano yung gagawin nyo? Papalipat ba kayo? Sabi niya, hindi, ganito na lang. Hayaan mo na lang na kung ano yung maging desisyon nila, yun yung sundin mo. Doon ko akala ko lahat ng bagay kaya ko na. Akala ko yung pagmamatas ko sa sarili ko na hindi nyo ko kaya tanggalin, hindi nyo ko kaya ilipat dahil magaling ako. Habang ikaw pala itinataas mo yung sarili mo, yung ego mo itinataas mo, ibinababa ka ng Panginoon. Kasi alam niyo ang nangyari sa buhay ko nung time na yun. Ang dami nalalaro sa isip ko, pati misis ko. Ang misis ko, ganun din eh. Kinanong din sa trabaho. Nagpa-counsel din niya sa akin eh. Tama ba yung gagawin ko? Mag-inusan natin pa ako. Kasi puro sila utos. Mapasa mo yung report bago ang system. Ang system, on trial, gagana hindi. Tapos iingan na ako ng report on time. Sabi ko, ano ka lang, gawin mo lang yung trabaho mo, mababa ka lang, sabihin mo kung ano yung problema. Ganun po, no? Darating sa time natin, akala natin walang-wala na tayo. Darating sa time natin, akala nyo pinagtutulungan tayo. Pero yun pala yung time na kailangan mong hanapin kung sino ka. Nandun pala yung time na kailangan tanungin sa sarili mo, sino ba ako? Kaya nung nagpa-counsel ako, naging mahilangon ako, patay-patay gumaganda. Yun yung unang-una, naging patient ako. Hindi ko isnabi yung nararamdaman ng isip ko, hindi ko isnabi yung nararamdaman ng puso ko na mataas ako, magaling ako. Hindi ko sinabi yun. Pag kusan mo ba sa akin ay bilang mahinahon patient. Ang sumunod na ginawa ko para ma-overcome ko yung mga ganong bagay, yung magiging humble. Nagpakababa ako. Ibinaba ko yung sarili ko. Sabi sa Matthew 23 verse 12, no? Sabi sa Matthew 21 verse 12, ang sino mong nagmamataas ay bababa, at ang sino mong papakababa ay matataas. Doon po dumating yung time na ibinaba ko na yung sarili ko. Kasi sabi ko, lagi ako nagpapakounsel. Nung time na yun, lagi ako nagpasabi ko na doon eh. Sige na. Sabi ko, suko na ako. Sabi ko, lagi ka lang sa tingin ko. Suko na ako. Kung ano yung gawin nila sa akin, kung ano yung plano nila sa buhay ko, sige na. Isinusurrender ko na yung kay Lord. Sabi ko, kung ano yung gusto nila sa buhay ko. Kasi tinanggap ko na yun. Sige na, ako na yan. Hindi na ako yung victor na mayabang. Hindi na ako yung victor na mapagmataas, magaling. Hindi na. Ayaw ko nung, sa puso ko lang yun ha, pero sa bibig ko, sa bibig ko hindi lumalabas yung ganun. Kasi bilang isang Kristiyano, nabubusog tayo sa salita ng Panginoon, nagiging yung lumalabas sa bibig ko is mahinahon. At
ang pangatlo, no, na-overcome ko yung faith. Pag uwi ko, nakakwento ko ito kay Mark eh. Pag uwi ko, sabi ko, ang dami ng lalaro sa isip ko, pati may school, lilipat ako sa malayo-malayo doon, pag nagka-problema, wala akong kasama doon. Ang pangatlo yung faith. Pag uwi ko sa bahay nung time na yun, nanalangin ako kasi ang puno ng isip ko noon eh, nanalangin ako. Sabi ko, Lord, isinama ko dito sa panalangin kay Johnny. Sabi ko, Johnny, pag-pray mo ako, Lord, kung ano yung decision mo sa buhay ko, yun na yung mangyari. Kaya sabi ko, ipinag-pray ko, Lord, kung tutusin sa buhay ko ngayon, sabi ko kay Lord, ayaw ko pa po Panginoon na malayo. Kasi may apply ako sa Canada, hindi pa lang kung ano yung magiging status ko doon. Ang tanong sa akin nung unang pag-interview sa akin ay, tell me about yourself. Ay kung tanongin kaya tayo ni Jesus Christ, sabi niyo, who am I? Ay kung tanongin kaya tayo ni Jesus Christ, tell me about yourself. Sino ba? Hindi, tanong ko din lang sa sarili ko yun eh. Sabi ko, ano bang may paliwanag? Who am I? Sabi ko kay Lord. Kaya pinaano ko sa sarili ko, Lord, bahala ka na sa buhay ko, kung ano yung gawin mo sa buhay ko, kung ano yung mangyari. Ay ko na po bahala, Lord. Sabi ko kay Johnny, Lord, di ko na din, Johnny, pag-pray ko ako kung ano yung gusto ni Lord sa buhay ko, kung ano yung gusto niya, kung malayo ako. Kung malayo ako, hindi na ako siguro makapag-church. Parang church doon eh, Disan. Ang bahay daw doon, layo-layo. Kung doon naman sa yung malayo din, puro trabaho. Ay, matusong ako eh, kung may trabaho. Good Friday. Kaya sabi ko, Lord, ikaw na po yung bahala sa akin. Kung dito mo ako dadalhin, dito lang. Tapos, yun na nga. Nung pagpasok ko nung nakarang araw, nabanggit sa akin ng gusto, sabi na, Victor, I did not transfer you, because I know you are strong. I know we need you here. Sabi ko, kaya sabi mo, dito ka na lang. You know, yung time na binababa ko na yung sarili ko, tapos nagtiwala ako kay Lord, doon naman, itinataas ka. Kasi yung ego mo, binababa mo, itinataas ka. Faith. Ang faith po, nakikita natin sa slide guide. John 3:30. Hindi po natin kailangan itaas yung sarili natin. Ang kailangan po natin itaas, He must increase, but I must decrease. Amen. Sa Tagalog, dapat siyang maitaas at ako naman ay maibaba. Ang dapat po natin itaas sa buhay natin, si Jesus Christ. Hindi po natin dapat ipagmayabang yung sarili natin na, uy, magaling si Sabilan. Yan po yung mga worldly na mapapakibang, uy, magaling si Johnny mag-Mobile Legend. Legend. Yan po, uy, kasi marami tayong yabang sa buhay. Pagdating po sa payabangan, Wala kayo sa lolo ko. maniwala kayo, ako na yata yung pinakamayabang. Kasi yung lula ko, may lula pa. At yung lula ng lula ko, ay may lula pa rin. Sa payabangan, kaya nga sabi ko kasi, habang iniangat mo yung sarili mo, ibinababa ka ng Panginoon. Pero may isang bagay po tayo na dapat nating ipagmayabang. Kung mayabang ka sa lahat ng bagay, kapatid, dapat mo mas ipagmayabang. He must increase. Si Jesus Christ. Dapat mong ipagmayabang sa sarili mo na natatayo ka dito at i-share mo, i-spread mo ang salita ni Jesus Christ. I-spread mo ang salita ng Panginoon. Anong sabi sa ating mission, spread the good news of God and lead them. And lead the people to the presence of God. Yun po yung mangyari. Ang ipagyabong po natin si Jesus Christ. Itaas natin. Hindi po yung sarili natin gawain. Ipagmayabang po natin salita natin. Dapat siya maitaas at ako naman ay maibaba. Amen? Amen. Slide, Jay. At tinanong ko po ulit. Tanongin ko ulit din yung sarili nyo. Tanongin ko po ulit yung sarili ko. Who am I? Ang lagi ko po lang masasabi ko, ang lagi po natin, huwag po natin iangat ang ating sarili. Pag tinanong po kayo, who am I? Isa lang po ang sagot, wala po tayong makayanan. I am yours, Jesus Christ. Yun ang sa kanta. Who am I? That the Lord of all the earth would get to know my name, would go to fill my heart. Who am I? That the bright morning star would choose to light the way. Forever wandering high, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly faded, here today and gone tomorrow. I witness in the ocean,
Before in the way, still here with me and calling. Lord, catch me when I'm falling. And you told me who I am. Isa lang po masasabi natin, I am yours. I am yours. Yan po yung aking panalangin. In Jesus' name. Amen. Wow! Galing. Praise God. Glory to